Naglabas na rin po ng official result po ang forensic group na yung blood stain po na nakuha po doon sa recovered CRB na red po ay nagmatch po sa DNA profile po ng magulang po ni Catherine Camilon. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri ng PNP Forensic Group sa mga blood stain na nakuha sa inabandonang pulang CRV sa Batangas. Sa naturang sasakyan, sinabi ng mga witness na nakitang isinakay ang isang duguang babae mula sa Nissan Juke noong October 12. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nagmatch o tumugma ang mga bahid ng dugo na nakuha sa sasakyan sa DNA profile ng magulang ni Catherine Camilon. Bukod sa blood stain, nauna nang tumugma sa DNA sample ng magulang ni Camilon ang ilang hibla ng buhok na nakuha sa CRV. Hindi lamang po yung hair strands ang nagmatch, pati na rin po yung blood stain po, particularly doon sa green and gray sponge na nakita po doon ay nagmatch nga po doon sa DNA profile po ng magulang po niya. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang pambansang pulisya na matatagpuan pa rin buhay ang nawawalang dalaga. Alang-alang sa kanilang pamilya ay nananalangin pa rin po tayo na buhay pa rin po si Miss Catherine Camilon, bagamat na matagal na nga po ito, yung habang tumatagal yung luminipis na rin po yung tsansa na siya ay buhay. Pero sabi ko nga, sa alang-alang na lang po na ayaw nating mawala ng pag-asa po yung mga nagmamahal sa kanya, ay umaasa pa rin po tayo na matatagpuan po natin siyang buhay. Samantala, nakatakda naman ang unang pagdinig sa kasong kidnapping at serious illegal detention laban kina Major Alan De Castro at driver nito na si Jeffrey Magpantay sa December 19. Inaasahan po natin na magsusumiti po ng kanyang counter affidavit si Major De Castro at si Magpantay para po sagutin yung reklamong kidnapping and serious illegal detention na isinampa po sa kanya ng SITG. Habang nagpapatuloy naman aniya ang summary dismissal proceedings ng Internal Affairs Service sa kasong administratibo na conduct and becoming of a police officer laban kay De Castro. Matatanda ang huling nakita si Camilon sa isang mall sa Lemery, Batangas noong October 12. Ngunit hanggang sa ngayon, palaisipan pa rin kung nasaan na ang dalaga. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.